Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat. Maramang oras kayo nanonood dito sa ating talk show. So ngayon, ako na naman nga pala to, Mano GB Reyes, ang inyong bagong engineer vlogger na siya magbibigay ng mga kaalaman patungkol sa electronics engineers. So ngayong talk show natin, mag-invite tayo ng tatlong ating malulupit na kaibigan upang mag-share ng kanilang mga kaalaman about EC engineer, paano maging ECE. Pakilala na natin. Ikaw, Engineer Yuan, ipakilala mo ng sarili mo. So, ako pala si Engineer Yuan Fabi, graduated sa Harvard University. Ngayon ay dati akong PRB and ngayon nagtatrabaho sa Tesla bilang assistant manager ni. Wow, napakabigati ng tropa natin na si Yuan. So ngayon, ikaw naman ang Kuya Lexter, pakilala mo ang sarili mo. Hi guys, I am Engineer Mark Lexter Argao, graduated at University of Oxford, and nagtatrabaho ko ngayon dito sa Intel company. Another bigatin host, participant pala. Ngayon, Engineer Ong, pakilala mo ang sarili mo, bro. Hello everyone, ako si Engineer Ong at ako ngayon ay isang ECE at kasalukuyang nagtatrabaho. Wow. Wala akong masabi, lulupit ng mga naging tropa ko. So yeah, today we're going to talk about Electronics Engineering Act of 2004. So simulan na natin. Unahan natin the scope and nature of practice. So ano nga ba ang scope, nature or practice ng mga Electronics Engineering Act of 2004? So simulan ko na. Kasi isa rin naman akong engineer. The scope and nature of practice under Electronics Engineering Act of 2004, dinidefine lang nito yung mga boundaries, responsibilities of electronic engineers. This includes designing, planning, and managing electronic systems and network. It also covers the development of electronics devices and ensuring compliance with safety standards. Essentially, it sets the professional standards and ethical guidelines that all practicing electronics engineer must follow. Siyempre, yung mga yan, ang mga, siyempre, scope and nature of practice ng Electronics Engineering Act of 2004. So, without being said, simulan na natin kay paring Engineer Ong. Engineer Ong, isa lang ang katanungan para sa iyo. Siyempre, bago ka maging ganap na electronics engineer, siyempre, dadaan tayong lahat. Walang iba, licensure, examination. So, paring Ong, bigyan mo naman kami, what is licensure examinations? So ayun, pag-usapan natin ang licensure exam ng Electronics Engineering. Ito ay isang written exam na inihanda sa atin ng Professional Regulation Commission or PRC. Para sa electronics engineer na gusto maging license or di kaya ay professional, ito ay isang malaking hakbang. Ang exam na ito ay naglalaman ng mga subject na atin nang na-take sa college, kagaya ng electronics, communication, at mga calculus. I-expect natin sa exam na ito ay madaming question na tungkol sa algebra, trigonometry, calculus, or basically lahat ng calculus. Ganon din sa electronic circuits, sa electromagnetics, systems and signals, tsaka logic, digital electronics. Sa licensure exam, kailangan makakuha ka ng 70 out of 100 na score para makapasa sa lahat ng subject. Ang licensure exam ay ginaganap tuwing ika-April at October sa Pilipinas. At ito ay itinitake ng 2 araw lamang. May iba ka pa bang katanungan? Napaka-importanting malaman yun. Thank you, paring Ong. Question, tama yung sinabi ni paring Ong, siyempre. Halos lahat ng subject na inaral mo nung college ka, kailangan mo yun, siyempre. So, yeah, natin naman pag-usapan ang mga naghahawak o naggagawa ng licensure exam, ang dating PRB-ECE. Actually, si Engineer Yuan Fabi, dati siyang PRB-ECE. So, Engineer Yuan Fabi, bigyan mo naman kami ng insight. What is PRB-ECE? So, hello everyone. So, ang PRBEC o Professional Regulation Board for Electronics Engineering ay isang mahalagang government body na under ng Professional Regulation Commission o ang PRC. Sila ang specific na ahensya na in charge sa electronics engineering profession sa Pilipinas. Ang pangunahing trabaho
namin ay mag-conduct at mag-supervise ng licensure exams para chance. Bukod dito, kami rin ang gumagawa ng mga policies at regulations para ma-maintain ang ethical at professional standards sa industry. Napaka-importante ng PRBEC kasi kami yung mga nag-assure na ang mga pumapasok sa field ay qualified at competent. Sa pamamagitan ng licensure exam, nasusukat kung handa nga ba sila ng mga graduate na makapag-practice professionally. Kapag nakapasa ka, bibigyan ka ng PRC license bilang patunay na certified kang magtrabaho bilang isang electronics engineer. Yun. Ngayon nalaman natin ano ba ang PRBC. So ngayon, last question para naman kay Engineer Dexter. Yan. Atin namang tanungin, ano nga ba ang APO? O ang ibig sabihin ng Accredited Professional Organization. Ano nga ba ang APO? So, Sid. So guys, introduce ko naman sa inyo ngayon yung APO or Accredited Professional Organization. So basically ito yung group or association that has met specific standards of quality and competences set by a recognized accrediting body. So this accreditation signifies that organization activities, educational programs, certifications, or other services met a certain level or professionalism. Siyempre, kailangan din this organization shall be registered with the Securities and Exchange Commission as a non-stock, non-profit corporation and recognized by the board. The Commission and all government agencies as the one and only integrated and accredited national organization for the said professionals. So I will introduce to all of you what is the accredited professional organizations for us as electronics engineering. So the accredited professional organizations for professionals, electronics engineering, electronics technician, and also recognized by Professional Regulation Commission as the only accredited professional organization is the ISEP or Institute of the Electronics and Communication Engineering of the Philippines. So yun ngayon nalaman na natin ng Accredited Professional Organization which is ISEP. So bigyan mo naman kami ng insight. Ano ba ang ISEP? Ano ba ang ginagawa diyan? So anong importance ng pagiging miyembro ng ISEP? So ayun, napakagandang katanungan yan, Engineer Manuel. So bale, this organization is very important to us as electronics engineering. So bibigyan ko muna kayo ng background about this organization. So this Institute of Electronics Engineering and Communication Engineers of the Philippines was organized in 1950 by a group of pioneers in the electronics and communication fields in the country, which included Dean Jose S. Alfonso, Mamerto Buenape, Fred Carino, Criaco Coronel, Jose Gray, Alfredo Albino, Lara, and Venancio Pineda. Dean Alfonso served as the founding president of the organization. So, lahat ng mga organization ay syempre may mga mission and vision yan. So, as sa organization natin as electronics engineer, so mission natin dito is to be a model of excellence in applying electronics technology to improve humanity and to showcase professional and technical development. So, our vision is to be a world-class organization of electronics professionals who are globally competitive, virtuous, competent, and human. So, may mga rules din tayo. Hindi lang tayo basta Institute of Electronics Engineering lang, hindi lang tayo basta as electronics engineer lang. So, important ito sa atin kasi kaming mga electronics engineer na mga licensed na. So, kailangan namin itong organization na to kasi yung natin, halimbawa itong mga license natin. So, kailangan nag-iipon tayo ng mga points dyan. Nagdadagdagan yung mga points natin na yan sa pamamagitan ng pagsali natin sa mga seminars, workshop, na kinakandak ng mga electronics engineer or ng ISEP. Yan yung organization natin na sila lang yung may organization na nag-workshop, mga seminars, mga ganyan na para sa atin lang mga electronics engineer. So yun, napakaganda ng ating natutunan ngayong araw sa talk show na ito. Actually, maikli lang siya. Ano lang siya, basic knowledge lang. As aspirant natin, mga ECE students. So, yan, isa-isa tayo magbigay ng message para sa mga tropa nating magte-take or aspirant natin. So, yeah. So ako, gusto ko lang sabihin na pag-aral lang kayo mabuti, tuloy nyo lang, laban lang. Pambuhay, di karera. Sabi nga. Basta, pag-aral mabuti. Yun. Ayun.
Ikaw, Yuan, ano masasabi mo? So, sa lahat ng aspiring electronics engineers, tandaan nyo lang na ang tagumpay hindi lamang nasusukat sa resulta ng isang exam, kundi sa dedikasyon at sipag na inilikay ninyo sa bawat hakbang ng inyong mga takbay. Huwag kayong matakot, harapin ang dahil nakakagito ng proseso ng paglugo at tagumpay. Yun lang. Ikaw naman, Engineer C, ano masasabi mo? So, bali, ang masasabi ko lang sa inyo ay lahat ng mga ano, nakakabala sa inyong buhay, mag-decision nyo na. So, bali, pag mag-take na kayo ng board exam, lahat ng mga apps na ginagamit nyo na nakakalibang sa inyo, alisin nyo na, lalong-lalo na yung mga hindi naman nakakabuti, mga ganun. So, So, para lang, wag kayong mabahala kung kayo maging irregular or kumahuli, basta ang gawin nyo lang is ituloy nyo lang. tuloy nyo lang hanggang sa makamit nyo yung gusto nyo. Ikaw naman, Engineer Ong, ano masasabi mo? So, yun. Pagpatuloy nyo lang yung pag-practice ng mga subject kung saan kayo nahihirapan at sumama kayo sa mga student. Ulit. So, ayun. Pagpatuloy nyo lang yung pag-practice sa mga subject na kung saan kayo nahihirapan. At kung maibigan kayo ng mga kaklase nyo na matutulungan kayo, nang sa ganun, ay mas tumaas ang pagkakataon na kayo ay pumasa. Yun. So guys, dito na nagtatapos ang ating talk show. Sana may natutunan kayo. This is Engineer Mano GB Reyes signing up. Paalam.